all those taking their oath, May we- please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been appointed to the position of your position, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. The League of Municipalities of the Philippines National President Faustino D., the newly elected and appointed officials of LCP and LMP, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, isang magandang araw sa inyong lahat. Una sa lahat, binabati ko ang mga bagong halal at hirang na opisyal ng League of Cities of the Philippines at ang League of Municipalities of the Philippines. Bilang mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa ating bansa, kayo ang unang nilalapitan ng taong bayan. At dahil kayo ang unang nakakaalam ng mga hamon sa inyong lungsod o munisipalidad, kayo rin ang unang nakakahanap ng solusyon at nakakapagbigay ng serbisyo sa inyong nasasakupan. And this is why local governance is where true leadership lies. May it be in the barangay halls, the city offices, municipal grounds, public service is very much felt in these spaces. I know this because I have been in your shoes. Naranasan ko kung gaano kabigat ang responsibilidad ng paglilingkod sa tao. Sa kabilang banda, wala ring kapalit ang makita ang magandang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan nang dahil sa tapat nating paglilingkod. So today, as you take your oaths, remember what our people expect from us as their leaders. Nasusukat ang mabuting pamamahala sa mga pagbabagong nararamdaman ng ating mga kababayan sa kanilang araw-araw na buhay. Kapag may sakuna at agad ninyong narirespondehan, doon nagkakaroon ng saysay ang salitang lingkod bayan. Tuwing nakikita nilang may maayos na kalsada, tulay o silid-aralan, doon natin na ibabalik ang kanilang tiwala. Sa gitna ng lahat na ito, isa sa pinakamahalagang aspeto ng mabuting pamamahala ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat mamamayan na umunlad. At nagsisimula ito sa magandang kalidad ng edukasyon. Alam nating lahat na ng edukasyon ang pundasyon ang pundasyon ng maunlad na komunidad. Kapag may kaalaman ng tao, mas nagiging handa siyang harapin ang hamon sa buhay, makilahok sa lipunan at mag-ambag sa bayan. Kaya ipagpatuloy natin ang mga magagandang programang nagtataguyod ng edukasyon. Isa sa ating isinusulong ngayon ay ang Early Childhood Care and Development Program. Layunin nito na magtayo ng Childhood Development Center o CDC sa ilalim ng mga lokal na pamahalaan upang ihanda ang mga bata para sa formal na edukasyon. May nakalaang higit 300 milyong pisong pondo para sa fiscal year 2026 kung saan may 264 na milyon ang nakalaan para sa pagtatayo ng pagpapabuti ng mga CDC sa ating bansa. Kaya't hinihingi ko ang inyong suporta sa mga pambansang proyekto at programa natin hindi lang sa edukasyon kundi sa lahat ng sektor upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino.
So as I have mentioned before, this is what Bagong Pilipinas truly means. It is how we transform our thinking, how we do our work, and how we work together. It is about transforming our economy, our communities, and one decision and one act of service at a time. Mga kasama kong mga lingkod bayan, alam kong hindi madali ang trabaho sa lokal na pamahalaan. Marami ring hamon ang kinakaharap ng ating bansa. Lahat tayo'y dismayado sa mga ulat na katiwalian na nakikita natin sa pamahalaan. Ngunit malinaw ang ating adhikain. Sa bagong Pilipinas, walang puwang ang korupsyon at ang pandaraya. We must take responsibility to eradicate this abhorrent culture of corruption that has poisoned the public trust and has robbed us of a better future. Let us continue to do the work that changes millions of lives. Be testaments that public service can still be honest and hopeful. Kaya't ang ating mga sinusulong ng sistema ay ibinabalik natin lahat ng kayang gawin ng ating mga local government ay ibibigay na lang ng national government sa local government. Nagsimula ito sa school building. Sinabi natin, mamamahala na sa mga school building, sa rehabilitation, sa repair ng school building ay ang mga local government. Ngunit hindi ibig sabihin, kailangan din pondohan ng local government. Kailangan popundahan pa rin ng national government. Ngunit, dahil hindi naman kaya, halimbawa ng DepEd, ng DPWH, na gawin lahat, ay aasahan namin yung mga lungsod, yung mga municipality, yung mga probinsya na may kakayahan, ay i-download na lang namin sa inyo. Kayo na ang bahala. At dahil sa gano'n, hanggat kaya ninyo, para makarami tayo. Dahil inaasahan lang natin DepEd, DPWH. Ngayon, meron tayong ginagawang PPP para sa school building, para makarami. So may public-private na partnership na gagawin. Naiisip ko, sinabi na nga, hindi ba yan na nga yung bagong polisiya, na ang repair and rehabilitation ng mga damage na school building ay sa local government na. Kaya sabi ko, sige, basta tignan natin, basta't kaya nila. Malakas ang loko kasi pag local government. Dahil, ibang klase yung pag local government. Pagka gumawa kayo ng kalokohan, nakikita ka agad sa susunod na halalan. yung mayor namin, masyadong maraming kalokohan. Masyadong madursto. Nagpagawa, nakatanggap siya ng gantong milyon na piso. Wala namang itinayo, hindi naman magandang pagkagawa. Yun ang ating, sabi ko, hindi nila pwedeng pagtaguan yan. Kaya't malakas ka loob ko na kahit papano na mga local government executives ay gagawin nila yung tama. Bukod pa dito, nung akala ko na merong rule o batas na nagsasabi na ang national government ay hindi maaring gumastos sa provincial, city, at municipal at barangay road. Hindi ba ganun ang natin eh? Ang congressman nababahala sa national road, ang city na babahala doon sa kalsada ng city, etc. hanggang barangay level. Pinag-aralan namin na mabuti. Walang rule na ganito. Pwedeng gumastos ang national government sa lahat ng klaseng kalsada, kahit barangay road. Kaya yung mga sinasabi, mga bypass road, mga farm-to-market road, mga yung mga tourism roads, magbagawa tayo. Kaya na yang gawin ng mga lokal. Kaya kailangan, para makarami ulit tayo, para mapabilis ang trabaho, ay isasama na namin yung mga project na pinapagawa ninyo sa national, kung kaya nang gawin sa local, ganun na lang ang gagawin natin.
dadagdagan na lang ng national yung aming gagawin. At yun ay nakakatayan ulit para makarami tayo. Dahil kung aantayin natin, alam naman natin, kami sa national government, kapag gagawa ng kalsada, yung right of way lagi ang problema. Saan kami tumatakbo para paayusin yung right of way? Sa inyo. Pupunta kami sa mga mayor, pupunta kami sa inyo lahat. Kausapin nyo naman yung may-ari. Ganito, ganyan. Hanap tayo, gawan natin ng ano. O kuminsan, binibili ng local government yung lupa para magamit sa proyekto. Yun ang, kaya nakikita ko, talagang pwede nating i-expand yung ating trabaho na ginagawa. At that is part of the national plan. But hindi sufficiently na nagagamit ang local government sa aking palagay. Maraming kakayahan ng local government na hindi nagagamit. Simpleng-simple lang eh. Magpagawa ka ng construction. Pagawa mo sa public works, magkano? Pagawa mo by administration, magkano? Gaano katagal? Walang problema sa procurement, walang problema sa yung right of way na aayos ninyo. Mas mabilis, mas maganda. At ulit, hindi pwedeng makipaglokohan ang local executive. Dahil alam niyo naman, pupuntahan kayo sa bahay ng mga matatanda, pakagalit. Ako, governor ako, ginagawa sa akin yun eh. Pinupuntahan ako sa bahay, pinapagalitan ako ng mga ante ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi maganda yan. Tapos ayusin mo yan. But that's yan ang buhay ng local government. Kagaya ng sabi ko, although mahirap matrabaho ang local government, malaki naman ang satisfaction na pag nakita natin yung ating nagawa, nagbago yung buhay ng isang pamilya, nagbago ng buhay ng isang barangay. Yun na lang that is the best reward that we can hope for. And one of the things that I noticed sa pagpunta ko sa pag-inspeksyon, nagulat nga ako pag-inspeksyon sa yung mga flood control project. Kausap ko, hindi ko kinakausap masyado yung mga national official, yung mga DPWH, yung mga kontratista, hindi ko sila kinakausap. Lagi kong kinakausap yung barangay chairman. Tinatanong ko sa barangay chairman, kailan nag-start tong project to? Sinong gumawa? Kailan natapos? Siyempre, silang nakakaalam. Dahil araw-araw nilang pinupuntahan yun. Araw-araw nila dinadaanan nila yung project o yung walang project. So, nagulat lang ako. Nung kausap ko yung isang chairman sa Bulacan, sabi niya, sir, wala nang approval, wala nang acceptance ngayon. Nagulat ako dahil ng governor ako, hindi namin tatanggapin ang project kung hindi accepted ng local government. Ngunit, in the past, I don't know, last administration, tinanggal na yon. Kaya sabi ko, anong ginagawa? Basta darating sila dito. Sabi, may project sila. Hindi nakikipag-usap sa amin, hindi walang koordinasyon sa amin. Basta pupunta sila rito, gagawa sila ng gagawin nila, tapos aalis na lang, tapos na. Tapos makikita mo na lang, ang report sa public works, ang report sa amin, completed, bayad na. Alam na yun, nakangiti yung mga iba sa inyo, alam ninyo ito eh. Kaya binabalik ngayon natin, huwag kayong magpalampas ng project na hindi ninyo ina-accept. Puntahan ninyo yung city engineer ninyo, papuntahin ninyo. Yung municipal engineer ninyo, papuntahin ninyo. Kayo mismo, mag-inspeksyon kayo bago nyo pipirmahan yung acceptance. Dahil ang bagong gawain ngayon, sinabi ko sa Public Works, sa DBM, hindi pwedeng bayaran ang project hanggang in-accept ng local government at every level. Sabi nila may ano rin ang corruption yan. Kasi kung loko yung local executive, sasabihin, hindi ko pipirmahan yan hanggat meron ako. Di ba? O pwede, totoo nga naman. May possibility na ganun. Pero again, I go back to the fact na you have to deal, in local government, you have to deal with the people every single day. At hindi mo kayang bulahin ang tao kapag nandyan yung flood control project na giba-giba, na sira-sira, na hindi tapos. Hindi mo naman masasabi sa report, tapos. Hindi, sir, hindi tapos eh.
Kaya't yan ang hinaharap ninyo. And that's the safety valve for me. Kaya't malakas ang loob ko. Sabi ko, as much as possible, yung ginagawa ng national government, para makarami tayo, gamitin natin ang local government. They're just waiting. They're just waiting to help. At saka may capability na yan. Meron naman yung mga ibang city, meron na mga cracking plant, meron na mga asphalt, marami na silang, dami na lang heavy equipment. Kaya na nilang gawin lahat, hindi marami sa trabaho na sinasabi natin. Kaya yung una, yan ang ating gagawin. Gagawin natin, siguro dahil nga sa pagka dumaan talaga ako bilang local executive ng probinsya, nakikita ko talaga kung ano yung mga wasted na opportunities na hindi natin pinagsasamantalahan. The other item that I would like to explain to you is yung the new policy. I think nasabi ko na yata ito noon, pero ay talagang pinapatibay namin ang ginagawa ng RDC ngayon. Because if you know, the original concept ng RDC, di ba meron tayong provincial, meron city development council, etc. hanggang regional development council. So, may barangay development council pa eh, hanggang pataas ng pataas. Yun, ipagsasama-sama, yun ngayon, dati, ang sistema, pinapadala ngayon yan sa NEDA. What was NEDA before, ngayon DepDev na. Pinapadala sa NEDA. Yung NEDA ngayon, pag-aaralan kung ano yung plano ng national at yung mga recommendation ng mga RDC. So, yun ang ginagawa, yun ang magiging plano ngayon para sa mga area, para sa buong Pilipinas. That will become the economic plan. Now, nawala yun. Kung ilan sa inyo umupo sa RDC, hindi nakikita naman ninyo, sige, panay ang proposal ninyo, wala namang ugnayan dito sa national government. Well, we are returning the function of the RDCs to its original concept. Not only RDCs, but all the development councils, all the way down to the local government. Because it's mas madali para makita kung anong rekomendasyon ng mga local development councils. Titignan namin dito sa national, ano yung kasama dito, ano yung kasama doon sa National Development Plan. Tapos, baka meron kaming hindi nakita. Meron sinasabi, gumawa tayo ng bypass road dito, o upgrade natin yung airport dito, o whatever, yung puerto namin, hindi maliit lang masyado, malalim naman, pero maliit masyado yung pantalan. That sort of thing. Those are the things that we need to hear from you. And I do not believe really in the top-down kind of proposal. Kailangan namin marinig kayo. Meron kaming overall plan. Pero the way to achieve to be successful with our overall plan needs the inputs of local government, of the cities, of the municipalities, or even down to the barangay. So that's why this is very important, because it is the coordination now between the national government and the local government. And that is why kailangan na magtutulungan tayo. Magtulungan tayo at ipakita natin na may mga lingkod bayan na tapat, na may kakayahan at tunay na naglilingkod sa bayan. Yan ang kinakailangan niya ng hinahanap ngayon ng taong bayan. Dahil siyempre, kahit papano, nakikita nila maraming katiwalian, maraming hindi magandang mangyayari. Kasi kanino pa sila tatakbo? I'm sure, kahit bago pa nangyari lahat ito, meron mga nagsusumbong na sa inyo, nagsasabi, boss, meron silang ginawa rito. O meron daw ditong tulay, wala namang tulay na ginawa. Meron daw dito na, meron daw dito na bypass road. Ginawa lang mga 200 meters. Dapat 1 na kilometro yan.
Yun, all of those things, those we need to hear about, and those we need for you to say, hindi pwede, you go there, hindi pwede. Hindi na pwede, can you imagine, itong flood control na nagkagulo-gulo? Can you imagine? Yung mga mayor, yung pag pinupuntahan, dahil pumutok na nga lahat ito, yung mga local government, mga executive, pinupuntahan yung project, ayaw papasukin ng kontraktor. Yung mayor ng isang LGU ayaw papasukin doon sa lugar kung saan may dapat na project. Ang hindi nagpapapasok, yung contractor, may dala pang pulis. Pambira. Baliktad na ang mundo kapag nangyayari yun. Hindi na talaga dapat yun. Kaya wag kayong, you speak up. Magsalita kayo. Magsabi kayo. Pagka, yung totoong-totoo, yung aking hiniling sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga ordinary citizens, kundi kayo na rin. Isumbong ninyo sa Pangulo kung ano man ang nakikita ninyo, ayaw na natin yan, hindi na tayo papayag dyan, gagawin natin ang lahat para matigil na lahat yan. Kaya, magkakibat tayo. We have to work together. We have to be in coordination. We have to continue to strengthen. Dahil walang synergy ang national government at saka local government kung hindi nagko-coordinate, kung hindi nag-uusap, kung hindi nag-uugnayan. Ngunit kapag naging matibay ang pagsasama ng national at saka local, ay makikita talaga natin, napakalaking bagay. Pagka nagyari yun, ang mathematics doon, hindi 1 plus 1 equals 2, 1 plus 1 equals 5 yun. Yung tinatawag na synergy. So let us work hard to achieve that, and we can do it. We can do it if we work hard, if we work together, and we remain committed to our service to the people. Not to ourselves, not to our party, but to the people. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.